Sigurado, pamilyar kayo sa apelidong Laurel, di ba? Sa politika, sa sining, parang nasa lahat ng sulok. Pero paano kung yung pangalan na nagbibigay sa iyo ng pribilehyo, yun din pala yung anino na kailangan mong lagpasan? Tara, silipin natin ang kwento sa likod ng isang napakasikat na apelyido. O sige, simulan natin dito. Ano nga ba talaga ang isang Nepo baby? Narinig nyo na yan for sure, di ba? Pero ano ba talaga ang ibig sabihin niyan, lalo na pagdating sa usapin ng tagumpay? In simple terms, ang Nepo baby ay anak ng isang sikat o makapangyarihang tao na parang sumusunod sa yapak nila. At ang tingin ng iba, nakikinabang sila sa mga koneksyon ng pamilya. Kumbaga, may head start na agad sila at yan mismo yung konsepto na bubusiin natin ngayon. At para bigyan natin ng mukha itong usapan na to, kilalanin natin ang aktres na si Denise Laurel. Kasi yung kwento niya, perfect example kung paano ba talaga nakakaapekto ang isang dambuhalang apelyido sa landas ng isang tao. Para maintindihan natin yung kwento ni Denise, kailangan muna nating magets kung gaano kabigat yung pangalan na dala-dala niya. Let's talk about the Laurel legacy. Tingnan nyo to. Parang nabuklat tayo ng history book. Great-granddaughter ng dating presidente, apo ng dating vice-president and speaker of the house. Dagdagan mo pa na lola niya ay artist, tito niya theater actor, tapos may mga pinsan pa sa industriya. Grabe, hindi to biro. Halos bawat larangan ng kapangyarihan at sining sa Pilipinas may tatak na laurel. Pero sa gitna ng lahat ng yan, anong reaksyon niya? Akalain mo, ang simple at medyo nakakagulat na sagot niya, lagi akong nahihiya. Hindi to pagmamayabang ha, kundi hiya. Isang reaksyon na agad nagpapakita kung gaano kabigat para sa kanya na dalhin ang apelidong yun. Dito natin makikita yung two sides of the coin, kumbaga, ayon mismo kay Denise. Sa isang banda, oo, nagbibigay ito ng karangalan at pagmamalaki. Pero sa kabilang banda, ito rin yung nagpupush sa kanya na magtrabaho ng mas maigi. Dito pumapasok yung idea na yung pribilehyo may kasamang pressure, di ba? So may pride, pero may pressure. Paano niya hinarap yung challenge na yun? Dito na tayo papasok sa kwento ng sarili niyang pagsisikap para patunayan ang kanyang kakayahan na hiwalay sa pangalan ng pamilya niya. At ito yung pinaka-core ng pananaw niya. Kinailangan kong magtrabaho ng mas maigi kesa sa karamihan ng mga kaedad ko. Wow! Ang lakas na statement, di ba? Direktang kontra sa idea na naging madali ang lahat para sa kanya. Bakit niya nararamdaman na kailangan niyang magdoble kayod? Dahil sa perception ng mga tao. Ang pakiramdam niya, iniisip ng marami na kaya lang siya nandoon sa industriya dahil sa mga connection niya, hindi dahil sa sarili niyang galing. Yun, yung bundok na kailangan niyang akyatin. At hindi to puro salita, may gawa talaga. Isipin niyo, 8 years old pa lang, nagsimula na siya sa Star Magic. Nagko-commute siyang mag-isa para lang makarating sa trabaho. Mulat-mula pa lang, talagang ipinaglaban niya yung pagiging independent at sinigurado niyang bawat role na makukuha niya, pinaghirapan niya talaga. Kasi ang goal niya, malinaw, bumuo ng sarili niyang pangalan. Pero buod sa pag-aarte, may isa pang malaking anino ang pamilya Laurel, politika. So natural lang naisipin ng mga tao na baka susunod din siya dyan. Pero ano yung naging desisyon niya? Dito natin makikita kung paano siya pumili ng ibang-ibang landas. Siyempre ito yung tanong ng lahat, di ba? Sa isang pamilyang sobrang lalim ng ugat sa politika, susunod din kaya siya sa kanilang yapak? Ang sagot niya, isang malakas at buong-buong, hindi. Walang alinlangan. Pero ang tanong, bakit? At heto yung paliwanag niya. Para sa kanya, yung mga artistang hindi nag-aaral tungkol sa gobyerno at sa mga batas ay hindi dapat tumakbo sa anumang pwesto. Isang napakatapang na paninindigan, lalo na't galing siya sa isang political dynasty. So, ito pala yung philosophy niya sa public service. Hindi daw sapat yung mahal mo lang ang bayan. Kailangan, gets mo yung mismong pundasyon ng gobyerno. Dahil para sa kanya, ang tunay na serbisyo, nagsisimula yan sa edukasyon. Kaya pala siya umiwas sa politika. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa sobrang taas ng respeto niya para dito. Okay, so pag-isahin natin lahat to. Pagkatapos ng pagsisikap niya sa showbiz at yung deliberate niyang pag-iwas sa politika, paano niya ngayon tinitignan yung bigat ng apelyido niya kumpara sa halaga ng sarili niyang tagumpay? At itong linya niya, ito na yung perfect summary. Sabi niya, sa aming pamilya,
Pinapractice namin ang pagsusumikap at hindi ang resting on our laurels. Tapos may pun intended pa. Ang galing, di ba? Isang matalinong paglalaro sa sarili nilang apelyido na sinasabing hindi sila nagpapakampante. Pinapakita nito yung work ethic, hindi lang ng pamilya niya, kundi niya mismo. Para mas lalo pa nating siyang maintindihan, nag-share siya ng isang personal na alaala. Yung sikat niyang lolo, yung Vice Presidente niyang Pilipinas, hindi niya nakilala bilang public official. Para sa kanya, simple lang, siya si Papa Doy. Siya yung lolo na palihim siyang sinusubuan ng tsokolate sa ilalim ng mesa. Sa simpleng alaalang to, nakikita natin na sa kabila ng lahat ng titulo at kapangyarihan, ang pinakamahalaga pa rin sa kanya ay yung personal na koneksyon, yung pagiging pamilya. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng kwento ni Denise Laurel sa isang malaking tanong. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pinaghirapan mo yung sarili mong tagumpay? Ito ba yung nagsimula ka from zero? O yung nalampasan mo yung anino ng kung saan ka man nagsimula? Isang bagay na sulit pagnilayan.